Konnichiwa. Nasa mood na siya kasi 2 hours lang siya kanina sa facility dahil meron siyang check-up maya-maya, 11. Kaya 2 hours lang siya kanina sa facility. Sinundo ko siya. And then, ang kagandahan lang dito, yung facility niya, tsaka yung pinagpapacheck-upan niya is magkalapit lang. Hindi naman magkalapit, pero pareho lang ng lugar. Kaya, hindi tayo masyadong mahihirapan sa pagbiyahe ulit. Kaya, dire-diretso na ang aming routine ngayon. Then, after naman, hindi ko na siya ibabalik sa facility dahil anong oras na matatapos ang check-up niya. Kaya, diretso na kaming mamamalengking dalawa. So, mata ato de, isyo ni ikimasyo ni te. So, ipapakita ko lang yung hospital na pinagpapacheck-upan niya pero hindi tayo pwedeng mag-video sa loob. So, yung madadaanan lang natin papunta dun sa hospital, isasama ko kayo para makita nyo ang mga ginagawa ni Airi. So, ayan siya, lagi niyang daladala yung favorite niyang si Mickey kahit na sira-sira na dahil birthday gift ni Mister yan nung siya. Elementary pa lang siya pero tignan niyo buhay na buhay pa din kahit na medyo may mga punit-punit na dun sa may tenga tsaka may mga part na medyo butas na tsaka wala na ding ilong si Mickey dahil ginupit niya. Kaumisite, yate Mickey-chan mo kaumisite. So ganito kami lagi. Mahabang pakiusapan every time na may gagawin kasi maya-maya magtatantrums yan sa loob ng hospital kasi ang akala niya lagi every time na nagpupunta kami ng hospital is mag-i-injectionan siya pero hindi naman kasi paubos na yung gamot niya kaya tsaka kailangan mag-report sa doktor kung kamusta, kung okay ba yung gamot, gumagana ba sa kanya, ganon. Kaya ayun, every 2 weeks merong check-up si Airi. So let's go na! So let's go at mag-drive na tayo papunta sa hospital kung saan chine-check up si Airi. So ipapakita ko sa inyo itong magandang dadaanan na naman natin as usual na puro bundok dahil alam nyo naman dito sa lugar namin napapaligiran talaga kami ng kabundukan. Pero kung makikita nyo naman, di ba napakaganda sa mata, talagang green na green ang ating paligid. At ayun nga, dito sa hospital na ito, nung mga nakaraang buwan ko lamang ito nalaman dahil nung sobrang nagwala si Airi at saka medyo masakit na yung pagpapalo niya sa amin, nabato niya si Mister ng laruan and medyo dumugo yung sa may kilay ni Mister na natamaan. So nagsodan ako, kumbaga nagsabi ako kay teacher na yung pagwawala niya is minsan hindi ko na maano ba kasi sobrang lakas ng energy niya dahil napakalaki na ni Airi, parang kasing laki ko na din. So unlike nung maliit siya na kayang-kaya ko pa siyang buhatin, ganyan. Pero ngayon kasi pag nagwawala siya, hindi ko na siya kayang sawayin ba. So ayun, sinabi sa akin ng teacher na yung mga kaklase niya, may mga iniinom silang gamot every time na hindi na sila mapakalma. So etong hospital na to ang nagbibigay ng gamot. So chinecheck up daw sila and then sinasabi yung situation and then re-resetahan sila ng gamot dahil dito hindi ka kasi makakabili basta-basta ng kung ano-ano mang gamot unless na lang kung may ibibigay na papel ang hospital at yun yung iaabot mo doon sa V-Drug, doon sa bilihan ng gamot para mabigyan ka ng kung anumang klaseng gamot ang irereseta sa iyo. So nung nalaman ni teacher na wala palang iniinom si Airi na gamot na pampakalma, sinabi niya sa akin na itong hospital na to is tumawag ako and magpa-reserve. So ayun, nakakuha tayo ng reservation. Kaya naman pupunta kami dito para makita namin at masabi ko sa doktor ang sitwasyon ni Airi. Ang kagandahan pala sa hospital na ito guys is puro mga autistic child ang pasyente. So yung mga umutay ang kanilang sakit, yung mga autistic child na medyo maraming mga nakakabit sa kanila is dito na sila mismo naka-confine, dito sila naka-admit, and then kapag may reservation ka kasi dito, ikaw lang talaga ang tao sa loob ng clinic ni doktor, unlike sa normal hospital na maraming mga pasyente, syempre halo-halo doon ng
matatanda, may normal child, may autistic child, at maghihintay ka talaga kahit na meron kang reservation. Unlike dito, kung ano yung oras mo, ikaw lang ang pupunta dito. At syempre, masasabi mo talaga kay doktor yung buong sitwasyon ni Irie sa loob ng bahay. Kaya maipapaliwanag mo, although kahit na barok-barok ang ating pag-Japanese, pag Nihongo, na itatawid pa rin natin yung gusto nating sabihin tungkol sa sitwasyon ni Irie. At si Doctor din naman kasi talagang ready to listen siya sa mga sinasabi natin, at siya din talagang pinapaliwanag niya yung bakit sila minsan nagwawala ganyan. Kaya kumbaga ipapaintindi niya sa iyo kung bakit may mga ganong tantrums ang mga batang katulad ni Irie. And kagandahan dito, every time na nagpupunta kami dito, si Irie talagang behave din siya, nakaupo lang siya habang ako kinakausap ni doktor. So ito yung clinic, ayan, napaka laki din ng clinic na ito dahil dyan sa loob mismo ng hospital marami ding mga naka-admit na mga pasyente na autistic child. So dito, papakita ko sa inyo sa loob, napaka konting clip lang dahil alam niyo naman bawal ang pagguha ng video, pero halika at isasama ko kayo sa loob para naman makita ninyo ang kagandahan at katahimikan sa loob ng clinic na ito. So ayan, napakalinis at napakaganda, at syempre kami lang ang tao dito dahil kami lang ang naka-reserve sa oras na ito. So ayan, si Irie, hindi na din naman siya masyadong kinakabahan dahil ilang beses na din na kami nakapunta dito, at kung mapapansin ninyo may na-upload akong short video, 'di ba? So dito 'yon sa clinic na ito. So habang hinahantay namin na matawag ang kanyang pangalan, ayan, medyo laro-laro pa siya ng konti dyan dahil meron ding mga for kids dito na mga laruan. Kaya ayan, habang naghihintay kami, so maglalaro muna siya dyan, and then mamaya since behave siya, kaya dadalhin natin siya sa game center pagtapos namin dito sa hospital para naman medyo malibang-libang ang bata na ito dahil napaka-busy din niya. Ang dami-dami niyang errands for today. Kanina sa facility, galing siya doon for work field, and then diretso naman kami dito sa hospital. Kaya mamaya, paglalaruin natin siya ng konti sa game center. Tapos na ang check-up niya, kaya bigyan natin siya ng reward. Kasi behave siya kanina doon sa hospital at nakinig siya sa sinasabi ng doktor. Kaya magtambay muna kami dito. Doko, kotsi! Papasok daw siya doon. I-enjoy siya dyan. Diba? Check out to para mo, ikaya. Naku, kabulan ang nangyayari sa amin. Saan na naman kaya siya pupunta? Ang bilis niya maglakad. Tochi. Asibu? Ayan, lagyan ko daw ng pera para umandar. Wait lang. Yasashi ko osan da yo. Yasashi ko ne. Hi. Hi. Mada yo. Nako. Ito lagi ang inaano niya pag nagpupunta kami sa game center. Favorite niya to. Ay, tanggalin daw yung sombra.
Tinanggal pa niya talaga yung sombrero niya. Naging talaga siya. Ayan, natapos na siya. Maghahanap pa yan ng ano. Sigiwa? Naku, habula na nangyayari. Sasakay na naman daw siya dyan. Naku, habol. Kaya pa ba, Beshi? Habol.